So, di narating ko na nga. At least dito may Manila's finest pa. Kasi simula pa December 30. Parang December 30, sinimula na siyang tanggalin sa ibang mga sinihan. Nag-iintay pa kaming lahat. Ayan. Yan. So, waiting pa kami sa Manila's finest. Yun. Dami ding nanood. Yan. Kung tatanungin nyo nga ako kung maganda ba siya, kung worth it bang panoorin, siguro kasi madami. Puno naman yung sinihan. Nakita nyo naman. Ako, sa akin lang. Hindi ako masyadong natuwa. Pero, surprisingly, di ba, nagulat lang din ako sa star-studded din pala. Rico Blanco, Jasmine Curtis Smith, Ariel Rivera, Joey Marquez, Enrique Hill. Uy! Kamuntikan ko makalimutan, in fairness. Ang galing ni Ashton Olviga doon. Iba ka na talaga umacting, B. A-upload lang talaga kita. Iba ka, di ba? Iba ka na talaga. Leveling na. Diba? Sayang nga lang hindi ko nakakuha ng Best Supporting Actress. So, we're here sa Gateway Mall kasi hahabulin nating panoorin ang Reconnect. Kasi sa ibang mga sinihan, wala na, as in, even Manila's finest, kahit pa sabihin mo extended pa ang MMFF, nakakasad kasi bakit tinanggal? So, hindi yun naman. Naligaw pa ako ng elevator, hindi ba? So, pupunta na tayo sa may, ayun, taray, oo nga, pagbukas sinihan na, level 4. O, diba? Nakakaloka. So, ito na, sisecure na tayo ng ticket. I'm so happy kasi kahit pa paano ay meron pang Manila's finest dito sa although tinatanggal na siya sa ibang mga yan sa ibang mga sinihan, dito meron pa. At 18 cinemas. Nasa cinema 9 ako. Nakakuha pa ako ng ticket ng Love You So Bad at saka ng Manila's finest. Ang nakakaloka lang, hindi na ako umabot. Alam mo kung saan? Sa Reconnect. Dahil 1:30 lang. Yun lang yun dito. So, yun. Baka panoorin ko siya some other day. Ayun pala yung Wolfgang Experience. O, diba? Taray. Pero hindi tayo dyan. Mahal dyan. Hindi tayo mag-ano-ano. Di narating ko na nga. At least dito may Manila's finest pa. Kasi simula pa December 30. Parang December 30, sinimula na siyang tanggalin sa ibang mga sinihan. So, parang ang hirap hanapin pati ng mga yung Reconnect. Although yung Reconnect nga, gaya na sabi ko kanina, isang oras lang siya dito ipapalabas, every 1:30 lang, wala nang kasunod. Tapos yun, kaya ngayon magma-Manila's finest muna tayo. Kung maganda nga ba, well, malalaman natin yan maya-maya lang. So, yun na nga, nag-iintay pa kaming lahat. Ayan. Yan. So, waiting pa kami sa Manila's finest. So, dyan lang. Yun. Dami ding nanood. Yan. So, ayan. Tapos na. Natapos din. Ang daming nanood. Almost puno din yung Cinema 9 for Manila's finest. Or siguro kasi na-extend na. Kasi, di ba, buhat ng iba, yung ibang sinihan kasi talagang wala na. Baka dito nagpuntahan. So, nearest ito. So, yun. So, mamaya bibigay ko ang aking final verdict. So, kailangan lang natin
jingle break. So, di yun na nga. Kung tatanungin nyo nga ako kung maganda ba siya, kung worth it bang panoorin. Siguro, kasi madami puno naman yung sinihan. Nakita nyo naman na madaming nanood, almost puno yung sinihan. Gaya na sinasabi ko kanina, probably kasi baka yung mga ibang may showing, 'di ba, na ibang sinihan, hindi na nga siya pinapalabas. So, ang tendency, so dito talaga nagpanooran kasi syempre dito meron, 'di ba? So dito nagsisugod, tsaka Saturday pa. Well, kung masasabi ko lang din naman, ako, sa akin lang. Hindi ako masyadong kasi parang, okay, ito na naman. Yung kwento na naman ng tungkol sa mga pulis na hindi magkasundo kasi may power by power. So, tapos ang ending, pinakita na naman yung mga nagrarally na halos parang sa lahat ng pelikula na yata, iba-iba nga lang ang title. Yun yung naging yun yung nagiging tema. So, parang sa akin, parang, what makes it different from dekada, diba? Dekada 70 ni na Vilma Santos and Piolo dati, diba? With Christopher De Leon. Anong pinagkaiba nito sa ibang mga ganyan din na pelikula, diba? So, title lang ang pinag-iba-iba na naman natin. Pero, surprisingly, di ba, nagulat lang din ako sa star-studded din pala, di ba? Kahit pa sabihin mong sandali lang ang role doon katulad ni Rico Blanco, di ba? Uma-acting ang lolo mo. Tapos, kahit pa sabihin mo yung role ni Jasmine Curtis Smith, di ba? Sobrang sandali lang, pero nabigyan din ng justice. Nagulat din ako nung lumitaw si Ariel Rivera. Na parang, talaga ba? Na nakakaloka. Tapos, andun si Joey Marquez, Enrique Hill. Parang, okay. Parang hindi ako masyadong natuwa. Sorry pero ako lang bilang manonood. Kasi, yun nga, sa dami na nang napanood ko din at ang dami na rin ganong klase ng tema ng pelikula. Title lang yung na iba-iba pero yung kwento doon pa din tatakbo. Tungkol pa din ito sa, alam mo yun, konektado pa din sa martial law, sa mga aktivista, sa mga pulis na, alam mo yun, na hindi matuwid, may mga tuwid, diba? Although, yun ang strong points doon ng pelikulang Manila's Finest. Yes. Siguro yun ang gusto nilang i-project doon, na hindi lahat ng pulis is, alam mo yun, masama. Lahat ng pulis na-influensyahan, nagpapasakop sa mas powerful na tao, diba? So, yun lang naman din sa akin. The reason why hindi ko siya masyado sigurong hindi ko siya masyadong na-Betty May kasi kumaga parang it's all coming back to me now. Wow, lakas pa kasi Lindy yun. Diba? It's all coming back to me now. Diba? So, yun lang din yung sa akin na parang, diba? Okay naman din siya, the acting of Piolo. Uy! Kamuntikan kong makalimutan, in fairness. Ang galing ni Ashtin Olviga doon bilang anak ni Piolo Pascual na nakakaloka, diba? Kudos to Ashtin Olviga. Iba ka na talaga umacting, diba? So sa actingan wise, sa mga artista, siguro the story itself, hindi ko lang masyadong na betan kasi kumaga parang sa dami na pelikula na nakita natin na ganun similar to that. Pero yun nga, yung actingan wise, bawing-bawi. Pero yung kay Ashtin Olviga, upload lang talaga kita, iba ka, diba? Iba ka na talaga, leveling na, diba? Sayang nga lang hindi ka nakakuha ng Best Supporting Actress, diba? Pero bagay sa'yo yun, yung actingan mo talaga dito pang award, diba? Congratulations, I love you for that. Pero yun na nga, as in siguro, kaya din puro halos nanood kasi, puro mga senior na. Alam mo naman siguro kanya-kanyang era. Ngayon, mamaya papanoorin ko yung
Ano nga ito na nakakaloka? Tumatanda. Pagpasensyahan nyo na. Love you so bad. So magbibigay din tayo ng ibang review about it. But for me, yan po muna ang ganap para sa Manila's Finest. Diba? Congratulations pa rin po sa lahat ng stars na nandoon. To Piolo Pascual, wala pa rin talagang kupas yung actingan mo. Diba? Kaya, congratulations pa din. So, yan. Till my next review sa MMFF na pelikula. Bye!